Oh, almost 6 inches po ang bunga niya. So, yan po. Paalala lang po, kung mag-i-intercrop kayo ng saging, mas maganda po saba. Okay, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome po uli sa Bayani ng Cacao Farming. Pakita ko lang po yung naka-intercrop na banana, saba, sa akin. Naka-intercrop po ito sa mga kakao ko. Yan po. At ito po yung iba na hiwalay ko na sa piling niya. So, order po iyan. Another source of income po ang naka-intercrop na yan. So, kung kayo mag-i-intercrop, kailangan po merong easy money kasi ang saba, wala pong 1 year, namumunga na. So, mauna po siya doon sa kakao na makakuha kayo na income. So, kita nyo po, lalaki oh. Ha? Medyo mga 5 inches po ang isa. Kung ibebenta nyo po sa market ito is 35 pesos per kilo. Kaya kung sino pong gustong umorder, dito lang po sa Panay, pwede po nating supply. Gayun din po, meron po tayong mga additional pang mga fruits na naka-intercrop ngayon doon. May avocado, merong guyabano, meron pong kape. Naka-intercrop na po siya sa kakao. So, yan po yung Kailangan po kasi ng shades ng kakao ang mga naka-intercrop na yan. So, hindi po pwede na walang shades na makuha ang kakao, lalong-lalo na po pagka bagong tanim. It takes 1 year bago mamunga ang saba, pero ang shades na may bibigay niya, siguro baka mga 1 year, mga 4 to 6 trees na banana na ang 1 year niya. So, makakakuha na ko yun ng source of income. So, yan po. Muli po, malaking tulong po yan sa isang cacao farmer ng intercrop saba. Ang saba po ay hindi po sakitin. Hindi po tinataliban ng fungus o ng virus ang puno ng saba. So, matibay po siya sa panahon, lalo na sa tag-init, pwede rin po siya mabuhay. Pero, minsan, pagka sobrang init, talagang mamatay siya. Pagka naman sobrang init, hindi siya namumunga ng mga gantong kalalaki na katulad nito. Almost 6 inches po ang bunga niya. So, yan po. Paalala lang po, kung mag-i-intercrop kayo ng saging, mas maganda po saba. Hindi ko naman po sinabi sa inyo na ang latundan is effective. Malaki ang kita